have no prison walls that segregate the prisoners from the society. This is called the prison without walls. Talaga nga namang nakakamangha ang isang bilangguan na walang mga pader. Saan ka ba naman makakakita na ang mga nakagawa ng krimen ay maaaring mamuhay ng malaya na parang tulad ng isang ordinaryong mamamayan ng Pilipinas? Sa kulungan na ito, ang mga preso ay nagagawa ang mga bagay na maaaring gawin ng isang ordinaryong taong malaya sa labas. Malamay mapapasana ulang mga kakosa natin sa New Bilibid Prison. Pero saan nga ba ito matatagpuan sa Pilipinas? Bakit nga ba ganoon ang pulisiya sa piitan na iyon? Totoo nga bang malaya mga preso sa kulungan ito at nagagawa ang mga bagay na ginagawa ng mga ordinaryong tao na nasa labas? Halina't atin itong alamin. Kulungang walang pader. Ganito kung ilarawan ng marami ang Iwahig Prison and Penal Farm o IPPF. Matatagpuan ito sa kapital ng probinsya ng Palawan na binansagang City of Paradise o lungsod ng Puerto Princesa City. Ito ay nakilala sa tawag na Prison Without Walls o ang Iwahig Prison and Penal Farm. Ayon sa opisyal na website ng Bureau of Corrections, ito ay may lawak na 45,385 hektarya na nagbibigay ng mga oportunidad sa pagsasaka sa mga piling pananim, pagpapalaki ng hayop at iba pang pagpapaunlad ng agrikultura. Ang mahigit sa isang siglo nitong kasaysayan ay nagsimula noong ika-16 ng Nobyembre 1904 nang pahintulutan ni Governor Luke Wright ang pagtatatag ng isang penal colony sa probinsya ng Palawan. Ito ay may unang laki na 22 acres o approximately 8.9 hektarya para paglagakan ng mga bilanggo na hindi na kayang ilagay noon sa Bilibid Prison sa Maynila. Si Lieutenant George Wolf ang kauna-unahan nitong superintendent at unang dumating ang grupo ng 61 preso noong taong 1904. Taong 1907 ang Philippine Commission ng Estados Unidos ay pinasa ang Act No. 1723 nang ito ay formal na gawing penal institution. Napakaraming mga tangkang pagtakas ang nangyari noong unang 2 taon nito kasamang 33 nakatakas noong ika-25 ng Setyembre 1905. Subalit dahil sa maayos na pamamahala bilang superintendent ni Major John White, ito ay naging matagumpay na penal settlement nang matapos ang panunungkulan ni White bilang superintendent noong taong 1908. Sinabi niya na ang 500 mga preso ay namumuhay sa lugar ng may moral constraints at ang interior discipline maintained without guards. Malaya ang mga bilanggo nagmuha ng bokasyonal at aktibidad tulad ng pagtatanim, pangisda, pagkakarpintero at iba pang mga produktibong mga gawain. Nang masakop ng mga Hapon ng ating bansa noong ikalawang digmaang pangdaigdig, ang naging superintendent ay si Pedro Paje na noon ay nanguna sa sikretong Palawan Underground Force. Ito ay tumulong sa mga gerilya sa Palawan na nakikipaglaban sa puwersa ng Hapon sa pamamagitan ng pagbibigay ng pagkain at medisina. Pinahintulutan din ng nooy presidente ng Pilipinas na si Manuel L. Quezon si Paje na gamitin ng mga bilanggo sa pagsasagawa ng sabotahe at pagkuha ng intelligence laban sa mga Hapones. Noong taong 1955, inutos ng presidenteng si Ramon Magsaysay sa pamamagitan ng Administrative Order No. 20 ang pagbabahagi ng mga lupa sa settlement nang hindi hihigit sa 6 na hektaryang lupa para sa pagtatanim ng mga karapat-dapat na colonists. Ika-16 ng Agosto 1959, sa panunungkulan ni Presidente Carlos P. Garcia nang bumuo ang komite para pag-aralan ng estado ng national prisons. Mula dito, kinategorya ang mga preso sa Iwahig sa 2 grupo, ang settlers at colonists. Ang settlers ay ang mga bilanggo na nagtatanim para sa kanilang kapakinabangan. Sila ang mga inaprubahan ng gobyerno para magtanim. Ang gobyerno ang namahagi ng mga unang kagamitan, tirahan at beast of burden o hayop na ginagamit ng tao para sa pagpapadala ng mga kagamitan. Ang mga settlers ay ang kailangang ibalik sa gobyerno ang mga nagasto sa pagpapanatili ng kanilang pananim mula sa produkto ng kanilang pagtatanim. Sa kanilang paglaya sa colony, katatanggap sila ng karampatang halaga matapos na maibawas ang lahat ng kailangan nilang bayarang obligasyon. Ang IPPF ay isa sa pinamamahalaan ng Bureau of Corrections kasama ang 10 pang prison and penal farm, ang New Bilibid Prison, New Bilibid Prison sa South, New Bilibid Prison sa West, New Bilibid Prison sa East, Correctional Institute for Women, Leyte Regional Prison, Sablayan Prison and Penal Farm, San Ramon Prison and Penal Farm, Davao Prison and Penal Farm at Correctional Institute for Women sa Mindanao. Ito ay nahati sa 4 na distrito,
ang Central Sub-Colony na 14,700 hektarya, Santa Lucia na 9,685 hektarya, Montable 8,000 hektarya at Inagawa na 13,000 hektarya. Sa loob ng penal colony ay mayroon silang tatlong klase ng mga bilanggo. Ang mga nakasuot ng kulay orange ay mga bago pa lamang at kailangan munang ilagay sa mga kulungan. Ang mga nakaasul naman ay mga nagtatrabaho sa loob mismo ng piitan at ang pangatlong pangkat naman ay yung mga pinagkakatiwalaan ng maglibot at malayang gawin ang kahit anumang gusto nila. Basta hindi nilalabag ang mga itinakdang panuntunan. Karamihan sa mga nakakulong sa naturang piitan ay mula sa Maynila at doon nila mas nais na gugulin ang kanilang mga sentensya. Ayon sa mga preso sa penal colony, mayroon silang komunidad sa loob kung saan makakasama ng mga preso ang kanilang pamilya na namumuhay at nakapaghahanap buhay. Sa loob ng kanilang komunidad ay mayroon din silang programa para sa kalusugan at kaligtasan ng bawat preso, habang ang mga may malalang karamdaman ay agad na dinadala sa mga pinakamalapit na ospital na lahat ng gastusin ay sagot ng gobyerno. Meron din silang access sa sports at recreation kasama ang pakikipaglaro sa mga opisyal sa basketball at volleyball court sa loob. Nagbibigay din ng skills and training mula sa Technical Education and Skills Development Authority gaya ng welding, carpentry at mga livelihood programs. Pero ang pinakamahalaga sa lahat ay moral at spiritual guidance sa bawat nakakulong. Ayon pa sa isang presong inilipat sa Iwahig Penal Colony mula sa isang kulungan sa Maynila, mas pipiliin pa umano niyang maglakad at magpagala-gala kasama ang mga preso sa loob ng komunidad kaysa maglakad sa mga kalsada ng Maynila. Ayon pa sa kanya, may pakialam kami sa isa't isa. Sa Manila, kapitbahay mo, may nangyayari ng masama, hindi mo pa alam. O kaya paglakad mo sa labas, hindi mo na alam kung makakabalik ka pa, ayon sa kanya. Kahit umano kulang na kulang ang mga staff na nagtatrabaho sa loob ay hindi sila nagkakaroon ng kaguluhan. Hindi umano nahihirapan ang mga staff sa loob dahil mababait ang mga preso basta pinakitaan mo sila ng respeto. Ang IPPF ay matagal nang kilala hindi lang bilang kulungan ng mga lumabag sa batas kundi isa ring tourist spot sa lungsod dahil sa historical significance nito at pagkakaroon ng iba't ibang atraksyon na ang mga bilanggo mismo ang mga nangangalaga at naghahanda. Tinatag ang IPPF para sa mga kolonista at bilanggo na hindi na kayang ipiit sa National Bilibid Prison noong panahon ng pananakop ng Amerika. Bilang isa sa mandato ng Bucor na rehabilitation, itinatag sa loob ng malawak na lupain ng Iwahig Penal Colony ang iba't ibang mga pangkabuhayan katulad ng pagtatanim ng maaaring makatulong sa pagsimula ng panibagong buhay kapag nakalaya ng mga bilanggo. Hanggang sa ngayon, ito ay pinagpapatuloy pa rin ng kasalukuyang administrasyon ng ahensya. Dumaraan din ang mga bilanggo kasama na ang mga tauhan sa Bucor sa iba't ibang pagsasanay katulad na lamang ng tamang pangangalaga ng mga pananim, mushroom production at organic farming na hatid ng Department of Agriculture. Higit pa rito, nagpapadala rin ng DA ng iba't ibang pananim at mga kagamitan sa pagtatanim kasama pa ang organic fertilizer upang suporta sa kanilang programa. Sa kasalukuyan, ang nasabing taniman ay inaalagaan ng halos 24 na bilanggo kung saan sila ay may tanim na iba't ibang klase ng gulay tulad ng talong, kalabasa, okra, kangkong at meron din silang palay, iba't ibang prutas, mga alagang hayop at maliit na palaisdaan. Ayon sa kanila, balak lamang sa mga aning gulay ay para lamang sa pagkain ng kanilang mga bilanggo ngunit dahil na rin sa dami ng tulong bukod sa pinapaabot ng DA ay nagkaroon sila ng sobra-sobrang ani. Kaya naman sila ay nakapagbenta ng kanilang ani sa Kadiwa Retail Store sa Barangay Santa Monica. Sila ay nakapag-supply sa abot sa 400 kilo ng mga nabanggit na gulay na kung saan ang pera mula sa benta ay iniipon para sa gratuity at welfare ng mga inmates.